Hello Aquarius, love reading. Bagong taon 2026, ano nga asahan nyo sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon? Kuha tayo ng ilang guidance advice. Aquarius energy po for 2026. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. 2026 Aquarius, ano nga asahan nyo sa inyong buhay, pag-ibig? Relationship sector po para sa mga taong ito. May gustong umangat, hindi natin pipigilan. Susubukan nating maging straightforward sa ilang messages. Aquarius, guidance for you. Buhay, pag-ibig. The moon, ang pinakaunang humarap sa inyo. It's all about your emotions, your feelings. May pagka-homey, yung comfort, mother figure, or yung feminine energy, regardless of your gender, no matter what your relationship status, Aquarius. Alam nyo, kulang pa sa kape to. Happy holidays po, ang daming ganap ngayon. Aquarius energy tayo, single ka pa man, in a relationship, or married, dito pa lang sa aking nakikita, may pagkaseryoso. Seryosohan na to. Pagdating sa relasyon, the moon, 4 of cups, ayan King of cups, water. So regardless na mention ko, na signs, the 6 of swords, ace of wands, 2 of pentacles, Aquarius, king of swords, 10 of swords, okay. Maturity, parang urong ko lang kayo, may ilang lessons learned in life na akong nakikita, may ilang realizations. Hindi na kayo magsesettle. Kaya ganito umaangat Aquarius, for anything or anyone that no longer serves you. Totoo naman. Okay, para bang, I feel for some of you, the 10 of swords, may hugot, This might mean actually letting go of an unfulfilling relationship. Eto alam ko for some of you, tayo ay general reading. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Especially for couples in a relationship na hindi na umaayon ang mga sitwasyon, yung energy, umaangat ang pagkakaiba. Okay? At dito mag-move forward, may pag-move on para sa mga bagong simula. The Ace of Wands. Maybe this is a sign for some of you, the 4 of Cups, to do some reflection, contemplation. Ayan, na pag-iisip. Ano ba tinatakbo ng relasyon? Kailangan nyo lang maging klaro guys sa inyong mga nararamdaman at sa itinatakbo ng connection na ito. Of course, very important ang communication. Pag-uusapan ang mga bagay na once and for all, kasi nga una pa lang sabi ko, seryosohan na to. Yung maturity. Kasi baka meron kayong nawa-waste na energy, nasasayang yung mga emosyon. Kasi ang ganda. Kahit pa sa kabila ng ilang aking na-mention na parang hindi okay, may ganda sa hindi kagandahan na umaangat sa inyong baraha. I will be honest. Balance. Ito siguro yun, kinukuha na yung enerhiya na dito na tayo lalaan or magbibigay diin ng focus sa mas positive, sa mas mga bago, or pwedeng mag-iwan sa inyo ng something purpose, meaningful connection pagdating sa love. At hindi na dito sa hindi kagaanan or hindi sigurado, parang ganun yung nakukuha ko. Kasi merong mga bago guys, kung pahihintulutan nyo ito, if ever for some of you dumaan or currently andito sa process of healing, alam ko kasi may hugot si 10 of Swords guys, naka-reverse, parang ang hirap mag-move on, ang hirap magsimula sa una, iba-iba tayo ng proseso dyan, hindi nyo kailangang madaliin, take it easy, take your time. Okay, at pag naging handa ka na, meron ako nakikitang someone, yes, it could be, actually, this year, you could meet that special someone. Kung pahihintulutan lamang ito at kung handa na kayo, just because nakita natin na meron, ay magmamadali na kayo. Single, yes, meron. Mas seryoso, mas mature, mas balance,
na relationship ang parating. Kumbaga, sabi ko nga kasi may mga lessons learned in life na. May mga natutunan na kayo, may mga nabaon na kayong experience or aral. Gamitin niyo raw yan ngayong bagong taon sa mga susunod na yugto ng inyong buhay relasyon. Oo, at hindi na, sabi ko nga, hindi na kayo magsisettle sa mga hindi okay. Trust your instinct, follow your heart, the moon is here, malakas ang inyong mga pakiramdam, huwag yung babaliwalain. Other messages for some of you, sabi ko may pagkaseryoso, couples in a relationship na andito na. Marami na kayong pinagdaanan, kumbaga nalagpasan na ito, ito pa rin kayo, matibay pa rin kayo. Nagiging strong pa rin yung relationship. Hindi kayo nagpatinag sa ilang imbalances, sa ilang hindi pagsabay at umangat ng ilang differences. Wala naman pong perfect relationship. Pero kinaya nyo. Hindi nyo binitawan ng isa't isa. Kung napanood nyo na guys, uploaded na po ang ating yearly tarot scope. Meron tayong love reading din doon para sa mga Aquarius 2026. Maaring na-mention ko na to doon, pero si Jupiter, which is the planet of luck, abundance, wealth, happiness, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter kasi it will enter your 7th house of relationship, partnership, and marriage this year. Especially second half po. So, ayun na. Mas seryoso na ang mga sitwasyon, guys. Maring ang ilan po ay meron ng gustong ibahay. Ibahay, yung maturity, yung level of maturity po ay narito. Maaring makatanggap kayo. So, reversal tayo ng marriage or love proposal ngayong bagong taon. Gusto niyo ba yun? Especially sa mga connections na marami na rin nalagpasan or talaga bang parang pinagtibay na rin kayo ng ilang pagkakataon. Ito na. Magiging handa na marahil inspired yung energy to take some action para sa mas seryoso, mas malalim na connection. Okay. Yes naman. I-claim na ba natin yan? Balance lang po in prioritization pa rin. Na-mention ko to kanina before your sign. Kasi parang ang daming nakahain sa inyong harapan or pwedeng ihain ng universe this new year. Business, work, tapos love. So, prioritization. Kung ano yung kailangan muna, doon muna, maging practical din yung approach pagdating sa pag-ibig nang hindi nyo ito minamadali. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. May pagtanggap, may kasiyahan din akong nakikita, pero mas seryoso, kalma ang enerhiya. Ito yung umaangat, guys, na message, guidance, advice para sa inyo. 2026 love reading po ito, Aquarius.